Dahil sa ilang buwang digmaan sa pagitan ng United States at Iran at sa pagkamatay ng ilang matataas na Iranian officials, kabilang na si Ayatollah Ali Khamenei, hindi na nakapagtatakang gustong gumanti ng Iran sa leader ng kanilang pinakamalaking kalaban, si US President Donald Trump. Pero sa kabila ng mga banta at umano'y assassination plots laban sa kanya, tila laging one step ahead ang US Secret Service pagdating sa pagprotekta sa presidente ng Amerika. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ang nangyari sa Turkey kung saan natuklasan umano ng US intelligence ang planong pabagsakin ang Air Force One ni Donald Trump. At sa halip na kansilahin ng biyahe, gumamit ang Secret Service at US military ng isang kakaibang deception strategy para iligaw ang sinumang nag-aabang sa kanya. Paano nila natiktikan ang plano ng Iran? Anong klaseng panlilinlang ang ginamit nila? At anong mga makabagong taktika ngayon ang ginagamit ng Secret Service, CIA at FBI laban sa lumalaking banta sa buhay ni Donald Trump mula sa Iran? At higit sa lahat, ano ang gagawin ng US sa Iran sa oras sa tagumpay nilang mapaslang si Donald Trump? Mr. Goodbye! July 8, 2026, katatapos lang ng NATO Summit sa Ankara, Turkey at naghahanda na si US President Donald Trump na umalis ng bansa. Sa normal na araw, simple lang sana ang proseso, motorcade papuntang airport, sakay ng Air Force One, tapos lilipad pa uwi. Pero ilang oras bago ang kanyang departure, may dumating na intelligence report na agad nagpataas ng alarma sa Secret Service, CIA at US military. Posibleng may Iranian operatives sa Turkey na naghihintay ng tamang pagkakataon para patayin ang presidente. Hindi ito ordinaryong banta na basta galing sa anonymous message. Ayon sa mga ulat, may magkakahiwalay na intelligence na nakalap mula sa National Security Agency, CIA at Turkish intelligence. May na-intercept umanong electronic communications na tumutukoy sa isang aktibong Iranian operation sa Turkey. Nang i-cross-check ito sa iba't ibang intelligence sources, lumabas ang mas nakakatakot na posibilidad. Maaaring targetin ang presidential aircraft habang umaalis sa paliparan ng Ankara. At hindi lang basta baril o bomba ang pinag-uusapan. Ang kinatatakutan ng security officials ay isang surface-to-air missile, posibleng shoulder-fired weapon na kayang tirahin ng isang aircraft habang nagtitake off o lumalanding, kung kailan mas mababa at mas predictable ang galaw nito. Mas lalong naging seryoso ang problema dahil may mga report na posibleng alam ng Iranian operatives ang hotel na tinutuluyan ni Trump at ilan sa kanyang movement sa Ankara. Ibig sabihin, kung totoo ang intelligence, hindi sila basta nanghuhula. Posibleng minomonitor nila ang presidente. Pero may isang malaking problema. Wala pang malinaw na ebidensya kung nasaan mismo ang sinasabing missile team. May ilang CIA officials pa nga na nagdududa kung kaya ba talagang magsagawa ng ganitong operasyon ang Iran sa Turkey, lalo na sa gitna ng NATO summit na punong-puno ng security forces at intelligence agencies. Kaya napunta ang mga opisyal sa napakahirap na tanong, paano kung mali ang intelligence? Pero mas nakakatakot ang kabaligtaran. Paano naman kung tama? Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng hintayin ng Secret Service na may lumipad munang missile bago sila maniwala. May isa pang dahilan kung bakit ayaw nilang sumugal. Ang aircraft na ginamit ni Trump papunta sa Turkey ay isang bagong Boeing 747 na dating ibinigay ng Qatar at mabilis na inihanda para sa presidential use. Pero ayon sa reports, hindi pa nito taglay ang lahat ng sofistikadong missile warning at defensive countermeasures na mayroon sa mas matagal nang ginagamit na Air Force One. Ibig sabihin, kung may naghihintay ngang missile sa labas ng Ankara, maaaring mas vulnerable ang eroplano kaysa sa karaniwang Air Force One. Dito na pumasok ang Joint Chiefs Chairman na si General Dan Kane, Secret Service, White House Military Office at iba pang senior officials. May ilang oras lang sila para gumawa ng paraan. Hindi nila gustong kansilahin ng flight dahil maaaring ipakita nitong natakot ang Amerika. Hindi rin nila pwedeng basta ilihim ang departure dahil daan-daang mata ang nakatutok kay Donald Trump. Kaya gumawa sila ng ibang plano. Ipapakita nila sa buong mundo kung anong eroplano ang sasakyan ni Trump at pagkatapos palihim nilang aalisin ang presidente mula rito. Ang Air Force One mismo ang kanilang magiging pain. Dito nagsimula ang isa sa pinakakakaibang presidential escape operation na naiulat sa modernong panahon. Sa labas, kailangang magmukhang normal ang lahat.
Walang pagpapakita ng panic, walang kanselasyon ng schedule at walang senyales na may natanggap na assassination warning ang White House. Kaya ipinagpatuloy ang regular na departure routine ni Pangulong Trump. Dumating ang presidential motorcade sa airport. Nandoon ang mga kamera, journalist at staff. Lumabas si Trump, umakyat sa hagdan ng malaking Air Force One at kumaway pa bago pumasok sa loob. Kung may Iranian operative mang nanonood sa telebisyon, social media, airport activity o anumang surveillance source, malinaw ang mensahe, nasa eroplano na ang target. Pero yun mismo ang gusto ng Secret Service na paniwalaan nila. Pagkapasok ni Trump, agad na isinara ang mga window shade sa aircraft. Sa likod ng eksena, may naghihintay ng airport catering truck, yung ordinaryong sasakyan na karaniwang nagdadala ng pagkain at supplies papunta sa eroplano. Pero sa pagkakataong yun, hindi pagkain ang pinakamahalagang kargamento nito. Palihim na lumipat si Trump sa catering truck kasama ang maliit na grupo ng kanyang pinakamalapit na aides at Secret Service agents. Walang motorcade at presidential limousine. Isang ordinaryong catering truck lang ang gumalaw sa tarmac at yun mismo ang kagandahan ng plano. Habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa malaking Air Force One, mabilis na dinala ng truck si Trump sa ibang bahagi ng airport. Ayon sa CNN, humigit kumulang 162 seconds lang ang biyahe bago sila makarating sa totoong aircraft na gagamitin ng presidente. Isang mas maliit na C-32A military version ng Boeing 757. Mas mahirap mapansin at higit sa lahat, hindi yun ang eroplano na inaasahan ng sinumang posibleng nag-aabang. Samantala, nanatili sa malaking presidential jet ang maraming staff, security personnel at journalists. May ilan umanong senior officials na alam ang ginagawa pero marami sa mga nakasakay ang hindi agad nakakaalam na wala na pala roon ang presidente. At para lalong manatiling believable ang deception, hindi basta iniwan sa lupa ang Air Force One, lumipad din ito. Ibig sabihin, sa himpapawid ay may dalawang American aircrafts na sabay na umaalis sa Turkey, isang malaking eroplano na iniisip ng karamihan na may sakay na presidente at isang mas maliit na aircraft kung saan talaga nakasakay si Donald Trump. Pareho pa silang binigyan ng fighter escort, kaya kung may taong sumusubaybay lamang sa malaking Air Force One, halos walang dahilan para manghinala. Mula sa labas, mukhang normal ang lahat, pero sa loob ng operasyon, isa itong classic shell game. Ipakita mo sa kalaban ang target, pagkatapos papalitan mo ito nang hindi niya napapansin. At kung totoo ngang may Iranian team na naghihintay para tirahin ang Air Force One, maaaring ang eroplanong kanilang minomonitor ay wala ng sakay na Donald Trump. Habang ang malaking jet ang kumukuha ng atensyon, ang totoong presidente ay palayo na ng palayo sa panganib. Nang tuluyang makalabas sa Turkish airspace ang dalawang American aircraft, saka lang nakahinga ng kaunti ang security team ni Donald Trump. Walang missile na lumipad, walang explosion, walang pagsabog, walang emergency interception sa himpapawid at nakarating ng ligtas ang presidente sa UK sakay ng mas maliit na eroplano. Pero dito, lalong nagiging misteryoso ang buong operasyon. Pagkatapos makaalis ni Trump, nagpatuloy ang American at Turkish authorities sa paghahanap sa sinasabing Iranian team na posibleng naghihintay malapit sa kanyang flight route. Sinuri ang intelligence, surveillance data at mga posibleng lugar kung saan maaaring magtago ang isang missile team. Pero wala silang nahuli. Wala ring lumabas na konkretong ebidensya na may aktwal na missile launcher na nakapwesto at handang paputukan ang presidential aircraft nung gabing yon. Kaya natural lang ang tanong, false alarm lang ba ang lahat? Posible, pero para sa Secret Service, CIA at US military, hindi ganoon kasimple ang pagdidesisyon. Ang intelligence na nakuha nila ay itinuring na seryoso at credible para baguhin ang buong presidential departure plan sa loob lamang ng ilang oras. Kapag presidente ng Estados Unidos ang posibleng target, hindi pwedeng maghintay ang security team hanggang makita mismo nila ang isang taong may hawak na missile launcher. Dahil kung tama ang intelligence at nagkamali sila ng desisyon, wala ng second chance. At halimbawa ay tagumpay na napaslang si Trump ng Iran, malamang ay sasabog ang pinakamalaking opensiba ng Amerika gamit ang pinakamatindi nilang puwersa laban sa Iran. At yun ang senaryong kinatatakutang mangyari ng mga lider ng mundo. At may malaking dahilan kung bakit hindi nila basta binaliwala ang kagustuhan ng Iran na patayin si Trump. January 2020,
Iniutos ni Trump ang American drone strike malapit sa Baghdad International Airport na pumatay kay General Qasem Soleimani, isang respetado at kilalang commander ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guards Corps. Para sa maraming Iranian officials, hindi lang ordinaryong general si Soleimani, isa siya sa pinakaimportanteng military figures ng Iran. May malaking impluensya sa Iranian operation sa Iraq, Syria, Lebanon at iba pang bahagi ng gitnang silangan. Para sa Iran, ang pagpatay sa kanya ay hindi lang military loss, isa rin itong napakalaking insulto at kahihiyan. At mula noon, paulit-ulit nang ipinangako ng Iran ang paghihiganti. Sa katunayan, noong 2024, nahuli ng US government si Farhad Shakeri, isang Iranian asset na inutusan umano ng IRGC na gumawa ng plano para patayin si Trump habang tumatakbo ito muli bilang presidente. At hindi lang si Trump ang naging target. Noong 2022, kinasuhan din sa Amerika si Shahram Poursafi, isang miyembro umano ng IRGC dahil sa planong ipapatay ang dating National Security Advisor ni Trump na si John Bolton. Umabot umano sa $300,000 ang alok para sa asasinasyon. At ang pinaniniwalaang dahilan, paghihiganti sa pagkamatay ni Soleimani. Maging ang dating Secretary of State na si Mike Pompeo at iba pang senior officials ng unang Trump administration ay matagal ding nabantayan dahil sa Iranian threats. Kaya nang dumating ang warning sa Turkey sa panahon ng NATO summit nitong 2026, hindi ito itinuring na random na pagbabanta dahil sa kasaysayan at motibo ng Iran laban kay Trump. At higit sa lahat, may mga naunang kaso ng nagpapakitang kaya ng Iran na gumamit ng mga operatiba, middlemen at murder for hire network sa labas ng sarili nitong bansa upang maisakatuparan ang kanilang ganti. At pagsapit nitong 2026, lalo pang lumalim ang dahilan ng Iran para gumanti matapos ang malalaking US-Israeli attack sa Iran at ang pagkamatay ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei kasama ang iba pang senior Iranian officials. Nadagdagan pa ang listahan ng mga dahilan kung bakit maaaring personal na ituring ng Iran si Trump bilang pangunahing target. Kaya kahit walang missile team na nahuli sa Ankara, isang bagay ang malinaw sa US Secret Service. Hindi nila kailangang makita ang sandata bago nila ilayo ang target. Ngunit habang abala ang Secret Service sa pagpoprotekta kay Donald Trump, may isa pang kaganapan na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Hindi na lang ang presidente ang balak ipatiklop ng Iran, pati ang kanyang asawa at mga anak ay nagsimula ng lumitaw sa mga banta ng asasinasyon. Noong July 2026, naglabas ang Tasnim News Agency, isang Iranian media organization na kilalang malapit sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, ng isang nakababahalang video na direktang nakatutok kay First Lady Melania Trump. Gumamit ang video ng AI-generated images, publicly available footage at impormasyon tungkol sa mga lugar na madalas puntahan ni Melania. Ipinakita siya habang bumabiyahe at nagsha-shopping sa New York habang tinatalakay kung paano o mano maaaring samantalahin ng isang attacker ang kanyang regular activities. May binanggit pang mga posibleng paraan ng pag-atake, kabilang ang paglason. Pero higit sa aktual na detalye ng video, ang mas importante para sa American authorities ay ang malinaw nitong mensahe. Gusto nitong hikayatin ang ibang tao na saktan ang First Lady. At bago matapos ang video, may isa pang pangalan na lumabas, si Baron Trump, ang lalaking anak ni Donald Trump. Direkta itong nagbigay ng babala sa nag-iisang anak ni Melania at Donald Trump na parang sinasabing hindi pa tapos ang paghihiganti at maaari siyang maging susunod na target. Hindi rin doon natapos ang propaganda. May mga billboard ding lumitaw sa gitna ng Tehran na nagpapakita kina Trump, Melania at ilan sa kanyang mga anak sa mga imahe na parabang patay na sila. Ang mensahe ay malinaw na umiikot sa konsepto ng paghihiganti, blood for blood. May hiwalay ding banta tungkol sa anak na babae ni Trump na si Ivanka. Pero mahalagang malinaw ang distinction. Ang propaganda laban sa pamilya ni Trump ay hindi automatic proof na may actual ng assassination team na ipinapadala para patayin sila. Ganoon din sa mga aligasyon tungkol kay Ivanka. Ngunit para sa Secret Service, hindi pwedeng basta sabihin na propaganda lang yon at kalimutan na. Kaya mas mahigpit ngayon ang protective intelligence, advanced security at koordinasyon sa FBI, military at intelligence agencies. Mas importante rin ang counter-surveillance at magbabago ng movement patterns upang mas mahirap hulaan kung nasaan at saan pupunta ang kanilang binabantayan. At kung kinakailangan, maaari nilang gamitin ang parehong prinsipyong ginawa nila sa Turkey.
Dahil sa sunod-sunod na assassination threats, hindi na ordinaryong presidential security ang nakapaligid ngayon kay Donald Trump at sa kanyang pamilya. Mismong Secret Service Director Sean Curran ang nagsasabing nasa isa sila sa pinakamahirap na threat environment na nakita niya sa loob ng kanyang 24-year career. Mahigit 10,000 threat-related cases na ang kanilang iniimbestigahan ngayong taon, halos 40% increase kumpara noong mga nakaraang taon. At pagdating kay Trump, isa sa pinakamalaking concern ngayon ay hindi lang sniper o taong may dalang baril, pati drones at posibleng aerial attacks ay pinaghahandaan na. Sa Trump National Golf Club sa Bedminster, New Jersey, nakunan pa ng larawan ng isang Avenger short-range air defense system habang naroon ang presidente at naglalaro ng golf. Isa itong Humvee-based military system na kayang mag-detect at depensahan ng isang area laban sa ilang low-flying aerial threats. Sa madaling salita, habang naglalaro ng golf si Trump, may military-grade air defense capability na nakabantay sa paligid. Malaking pagbabago ito sa klase ng threat na kailangang harapin ng Secret Service. Pero hindi lang hardware ang depensa. Ang nangyari sa Turkey ay nagpakita rin ng isang powerful weapon, deception. Kung kinakailangan, maaring baguhin ang aircraft, motorcade, schedule at movement ng presidente nang hindi ipinapaalam sa maraming tao. Ang goal ay simple, linlangin ang Iran kung nasaan ba talaga ang target. Ito mismo ang ginawa sa Air Force One operation sa Turkey. Pero may isa pang layer na halos hindi nakikita ng publiko. Habang ang Secret Service ang nakadikit sa presidente, ang FBI naman ang naghahanap sa mga taong posibleng nasa likod ng banta. May sariling Iran Threats Mission Center ang FBI na pinagsasama ang counter-terrorism, counterintelligence at cyber investigations laban sa Iranian operations. Kasama rin dito ang Joint Terrorism Task Forces na nakakalat sa buong Amerika at binubuo ng federal, state at local investigators. Trabaho nilang habulin ang leads, bantayan ang suspicious networks, i-check ang intelligence at pigilan ang isang plot bago pa ito makarating malapit sa target. Kasama rin sa presidential protection ang mahigpit na screening ng mga sulat, regalo at packages. Lalo itong naging importante matapos lumabas ang propaganda na nagbanggit sa paglason laban kay Melania Trump. Hindi inilalabas ng Secret Service ang eksaktong procedures pero may access ang federal government sa specialized chemical, biological at hazardous material detection capabilities kapag kinakailangan. Ganito rin sa counter-surveillance. Bago pa makarating ang presidente o first family sa isang lugar, may mga team nang naghahanap ng kakaibang surveillance activity at posibleng taong nag-aaral ng kanilang galaw at sinisikap ding gawing hindi predictable ang movement patterns upang mas mahirap gumawa ng attack plan. Hindi sinasabi ng Secret Service kung ilan ang mga ahente, saan nakapwesto ang mga depensa o eksaktong anong ruta ang gagamitin nito. At yun mismo ang punto dahil matapos ang nangyari sa Turkey, malinaw ang bagong laro. Kung may gustong pumatay kay Donald Trump, hindi sapat na malaman nila kung nasaan siya pupunta. Kailangan muna nilang malaman kung alin sa nakikita nila ang totoo. At gaya ng napatunayan ng catering truck at decoy Air Force One, minsan, ang pinakamabisang depensa ay hindi ang pinakamakapal na armor, kundi ang pagpapaniwala sa kalaban na nasa maling lugar ang kanilang target. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.